Kamusta mga kaibigan? Ayos ba kayo? Nandito na tayo. Ika-4 na araw na ng 7 araw na, pag-aayuno at panalangin para sa tagumpay mula sa Diyos. Amen. Amen ba? Kasama ko ulit si Thais. Tuloy-tuloy tayo sa layunin natin. Naniniwala ako na ibibigay ng Diyos ang tagumpay na kailangan mo at hinahanap mo. Papuri sa Diyos. Mga kapatid, gusto ko munang basahin dito ang Awit 103 na gustong-gusto ko. Mula talata 1 hanggang talata 6. Makinig kayo. Tingnan ninyo ang sinasabi ng Biblia. Purihin mo ang Panginoon, o aking kaluluwa. Purihin mo ang Panginoon, buong pagkatao ko. Purihin mo ang Panginoon, o aking kaluluwa. Siya ang nagpapatawad ng lahat ng iyong mga kasalanan at nagpapagaling ng lahat ng iyong mga karamdaman, na nagliligtas ng iyong buhay mula sa libingan at nagpuputong sa iyo ng kabutihan at habag. Na siya ang napapasagana ng iyong buhay na mabubuting bagay, kaya't ang iyong kabataan ay muling sumisigla na parang agila. Ang Panginoon ay gumagawa ng katarungan at ipinagtatanggol ang mga inaapi. Amen? Mga kapatid, dito nagsisimula sa pagsasabing, purihin mo ang Panginoon, o aking kaluluwa. Gusto mo ba ng tagumpay sa iyong buhay? Kailangan mong magsimulang magpasalamat sa Diyos. Simulan mong purihin ang Panginoon ng buong puso at pagkatao. Gawin mong ugali ito kahit saan ka naroroon. Magpuri ka sa Diyos. Ano mo ba kung anong gusto ng kaaway? Gusto niya na patuloy nating pinapakain ang sarili natin ng masasamang bagay at masasamang kaisipan. Masamang balita raw at gusto niyang patuloy nating ikalat ito kung saan-saan. Hindi dapat, mga kapatid. Maging tagapagbalita tayo ng kadakilaan ng Diyos. Pinapatawad niya ang lahat ng kasalanan mo at nagpapagaling ng lahat ng sakit mo. Inililigtas ka niya mula sa libingan at pinuputungan ka ng kabutihan at habag. Ito ang Diyos na pinili kong paniwalaan, pati na rin si Thais. Bago tayo manalangin, ngayong araw ay naramdaman ko sa puso ko na magbahagi ng patotoo. Naikwento ko na ito sa channel ko, pero alam kong laging bago ang salita at gawa ng Diyos. Kailangan nating magpatotoo at ikwento. At naalala ko na minsan, ilang taon nang nakalipas, gusto ko talagang mabinyagan ng Espiritu Santo. Gustong-gusto kong manalangin sa ibang wika dahil ayon sa Biblia, ang nananalangin sa wika, nakikipag-usap siya sa Diyos at taimtim na nananalangin na nagbibigay lakas sa atin. Minsan pumunta ako sa simbahan ng Assembly of God at nakita kong isang matandang babae na nananalangin sa mga wika. Nako, parang may portal sa ibabaw ng ulo ng babae. Sobrang umiiyak siya at nananalangin sa mga wika, nakaluhod sa upuan sa likod ng simbahan. Walang dapat makaalam. Hindi niya kailangan magpakitang gilas. Nandun siya, ibinubuhos ang sarili sa presensya ng Diyos. Sinabi ko, Diyos, kailan mo ako papayagang manalangin sa mga wika? Naramdaman ko ang kapayapaan at presensya. Doon ako nagsimulang maghanap. Nagsimula akong humiling sa Diyos. At nagsimula akong magpakumbaba. Alam mo yon? Sinabi ko, Diyos, patawarin mo ako. Kung mayroong anumang bagay na humahadlang, ipakita mo po sa akin. Alam mo ba ang nangyari? Tinawagan ko ang kaibigan ko nagtatrabaho sa kumpanya ng tatay ko. Sabi ko, game ka bang magdasal kasama ko hanggang sumagot ang Diyos? Nagkaroon ako ng katuwang sa panalangin, di ba yung pumapayan? Mula sa apoy, oo. At siya ay miyembro ng Assembly of God, sanay magdasal. Sabi ko ganito, sasakay tayo sa pickup. At may pickup siya. Sabi ko, hindi tayo lalabas hanggat hindi sumasagot ang Diyos. Mga 10:00 na ng gabi nun, kaya nagdesisyon kami. Pumasok kami sa pickup, ipinasok namin ito sa garahe para mas ligtas. At nagsimula kaming magdasal. 2 ang hiling namin. Gusto naming matanggap ang bautismo sa Espiritu Santo at gusto niyong malaman kung anong plano ng Diyos para sa Kanya. Anong tawag ng Diyos para sa Kanya? Gusto ko ring malaman kaya sinabi ko, tara, maghanap tayo. Alam mo ba kung anong nangyari, mahal? Nagsimula kaming magdasal. Mga 10:30, 11:00 na ng gabi. Wala pa rin. Hindi kami kinausap ng Diyos. Pero handa ako noon. Pero napapagod na ako. Napagod na rin siya. Alam mo yung nagdadasal ka tapos napapahikab at inaantok. Kaya hirap ka na mag-concentrate. Nung papalapit ng 11:30, malapit na maghating gabi, nakatulog ako. Siya rin, nakatulog. Nagising kami. Alam mong nakatulog ka. Mga 4:00 ng madaling araw. Grabe. Sobrang lamig. Nilalamig kami. Kaya nilapitan ko siya at tinanong, kumusta? Nagsalalita ba sa iyong Diyos? Sabi niya, pare, wala namang sinabi ang Diyos. Nagsalalita rin ba siya sa'yo? Hindi, wala siyang sinabi. Mga kapatid, natulog kami nung gabing yun na frustrado. Parang walang nangyari. Walang nagbago. Wala talagang
nangyayari. At may nakalimutan akong sabihin. Nung nakaraang araw, nagumpisa kaming mag-ayuno. Handa kami noon para sa 3 araw na pag-aayuno at gusto talaga naming magkaroon ng karanasan kasama ang Espiritu Santo. Makinig ka. Nangyari yon nung weekend. Kailan yon? Nung Lunes, 2 araw matapos. Sabado yon. 2 araw makalipas, Lunes. Mga kapatid, hindi ko may paliwanag kung gaano kasama ang araw na yon. Lahat ay pumalpak. Sobrang nawalan ako ng gana kasi, alam mo na, Parang mahirap palang buhay kasamang Diyos. Naisip ko yon. Hindi ko magawa yung klaseng buhay na madalas ikwento ng iba sa mga patotoo, di ba? Hindi ko talaga magawa. At talagang nalungkot ako. Dumating ang oras ng pagpasok sa kolehiyo. Pumunta ako, pero sobrang lungkot ko. Nawalan ako ng gana sa sarili at sa buhay ko. Alam mo yon? Spiritual. kaya umalis ako ng mas maaga. 9:30 na ng gabi noon at nagsusuot na ako ng pajama para matulog. Kasi ganito, naisip ko, ngayong araw, lahat ng bagay ay hindi naging maayos. Pero mga kapatid, may nangyari. Nung bandang alas 11 ng gabi, mga ganon, anong tumunog? Ang intercom. Itong kaibigan ko at pinindot niya yung intercom at nagsimula siyang makipag-usap sa akin ng ganito. Juninho, Magdasal tayo. lumabas tayo para magdasal kasi, tingnan mo, may mangyayari ngayong araw. At naisip ko, nag-ayuno at nagdasa na tayo pero wala pa rin nangyari. Nagmakaawa na tayo at kinausap ang Diyos para kausapin niya tayo ng gabing iyon. Handa tayo, may pananampalataya, di nagduda, at walang nangyari. Aminin ko sa iyo na pagod na ako. Sabi niya, hindi pa oras. Mahalaga talaga ang mga kaibigan sa panalangin. Humingi ka kay Diyos sa mga kaibigan. Mga kaibigan na magpapainit sa iyo kapag mahina ang apoy mo, na kahit may lason, matatag pa rin sa presensya ng mga kaibigan. Hindi niya ako tinantanan. Tapos, ikinuwento niya sa akin ito. Juninho, ganito kasi yun. Nagdadasal ako sa loob ng pickup dito at nakasanayan naming pumasok sa sasakyan. Itaas ang kamay habang nagdadasal para sa negosyo at simbahan. Alam mo? At sinabi niya, tingnan mo, nung ipinagdasal kita, gumalaw ang karayom sa dashboard ng pickup. Nagsimulang umalog. Akala ko may problema sa sasakyan. Kaya pumunta siya, binuksan ang hood, at nakita niyang may hindi ayos. Bumalik siya sa pickup, ipinagdasal niya ulit ako, at nagsimulang umalog ulit. Naisip niya, hindi posible ito. May mangyayaring kakaiba. O ang kalaban ng gumagawa nito, o si Diyos ang nagbibigay ng senyas. Sa madaling salita, nagpalit ako ng damit. Alas 11 na ng gabi noon at naalala ko na nasa pick-up ako at sinabi ko sa kanyang ganito. Tingnan mo, ganito yan. Kinuha ko ang Biblia dito, di ba? Kinuha ko ang Biblia. At mga kapatid, naalala ko na parang ngayon lang nangyari. Binuksan ko sa 1 Korinto, Kabanata 1, na nagsasabing, pinipili ng Diyos ang mga hangal sa mundo para lituhin ang marurunong at ang mga hindi kinikilala para lituhin ang mga kinikilala. Sinabi ko sa kanya noon, ganito yan. Dito, sinasabi na pinipili ng Diyos ang mga itinuturing na wala. Ibig sabihin, yung mga walang talento at kakayahan. Kaya sabi ko, Pinili ako ng Diyos. pinili niya ako. Kasi imposible naman. Hindi ko kayang maging ganong klase ng tao na parang ipinapakita ng lahat, di ba? Hindi ko kayang magkaroon ng ganong kalalim na espiritualidad. Tapos nagdasal kami. Huminto kami sa sasakyan at sobrang sama ng pakiramdam ko. Sobrang nadismaya ako. Gusto ko talagang makakuha ng sagot. Alam mo yung kapag nagpasya kang hanapin ng Diyos. Kaya mga kapatid, ginawa natin ang kampanyang ito rito. Dahil umabot na tayo sa punto Nang dami ng dumadaan sa mga pagsubok mga kapatid. Kaya naisip namin, hindi, panahon na para tayo ay mag-ayuno. Panalangin, isang kampanya para maging, alam mo yan, yung bagay na kulang pa sa buhay mo. At saka mga kapatid, para lang tapusin, nandun kami sa pickup. Nagsimulang magdasal ang kaibigan ko. Nagsimula siyang maglabas ng damdamin sa presensya ng Diyos. At nananalangin na siya sa ibang wika. At pinanood ko lang yon. At naisip ko, Diyos ko, paano kaya ako magkakaroon ng ganito sa buhay ko? 'Di ba? Pero kahit ano pa man, magdarasal pa rin ako. Noong oras na yun mga kapatid, nagdasal ako. Nagsimula akong magsalita. Diyos, salamat. Panginoon, buksan mo muli ang Rebioso Coturaba. Mga kapatid, sa oras na yon, mga tao, nung binuksan ko ang aking bibig, ang dila ko ay napilipit. Mahal, akala ko nababaliw na ako. Akala ko mga kapatid, Ganito na talaga ako. Nag-iimbento lang ako ng mga wikang ito, alam mo yan. At naisip ko, hindi pwede. Pakiramdam ko na mumusong na ako.
Yun lang ang pwedeng mangyari. Pakiramdam ko parang nag-imagine lang ako. Kaya sobrang nalito ako at naisip ko ito. Babalik ako sa pagdarasal. Sa sarili kong paraan. Bumalik ako sa sariling dasal, mga kapatid. Hindi na napigilan. Luwalhati sa Diyos. Ang Espiritu Santo, mga kapatid, pinuno niya ako ng kapangyarihan. May kaluwalhatian, mga kapatid. Bigla akong nagsimulang manalangin sa ibang wika. Bigla akong nagsimulang manalangin. At nagpatuloy akong manalangin. Dumadala yung mga luha, mga kapatid. Hinipo ako ng kapangyarihan ng Diyos nung gabing yon. Alleluia. Amen, mga kapatid. Purihin natin ang Diyos Never does. dahil siya ay makapangyarihan at gumagawa. Eksakto nung araw na yon, mga kapatid. Dumadaan ako sa pinakamahirap na pagsubok. Biglaan talaga. Nararanasan ko ang kapangyarihan ng Espiritu Santo habang nananalangin at tumatanggap ng mga bagong wika. Namangha ang kaibigan ko sa nangyari. Naintindihan na niya ang sinabi ko. Hallelujah. Ang Diyos ang nagbigay ng pagpapakahulugan ng mga wika bilang kaloob ng Espiritu Santo, di ba? Ayon sa Unang Korinto Kabanata 12. Pagkatapos nagsalita siya, sabi niya, ipinapakita at kinakausap ako ng Diyos na yon. Ikaw, sa panalangin mo. Naintindihan ko, humihingi ka sa Diyos. Tinan mo paano niya ito binigyang kahulugan. Humihingi ka sa Diyos na maglagay ng mga tao niya sa landas ng pamilya mo dahil marami ang nagiging masamang halimbawa. Binigyan lang ako ng Diyos ng interpretasyon at kinausap niya ako na ang totoo sa pamamagitan mo mangyayari. Ikaw ang magiging daan para magbalik loob ang iyong pamilya. Mga kapatid, mula noon, inangkin ko na ang pangakong yon. Ang alam ko lang, mga kapatid, ay bumaba ako sa pick-up ng gabing yon. Punong-puno ako ng pagmamahal. Pagmamahal para sa mga naliligaw. Ramdam ko ang matinding pagmamahal ng Diyos at punong-puno talaga ako. Yan ang nais naming iparating sa iyo ngayon. Hallelujah. Matatanggap mo ang tagumpay. Tatanggap ka ng apoy mula sa itaas, apoy ng Espiritu Santo. Amen. Kung may lugar ka rin sa bahay na pwede kang manalangin, pumunta ka ron. Magdasal ka at maniwalang. Pwede kang bautismuhan ng Espiritu Santo ngayon para sa iyong ikatitibay, hindi para magpasikat. Halos 2 taon bago ko ito natanggap. At isang araw, ipinahayag ng Diyos kung bakit hindi ko ito natatanggap. Dahil gusto ko. Alam mo ba kung ano ang gusto ko? Gusto kong ipakita sa buong pamilya ko na yung pinaglilingkuran ko ay hindi isang relihiyon. Ako, may relasyon ako sa Diyos at gusto kong ipakita ang kanyang kapangyarihan. Pero mga kapatid, di natin kailangang patunayan ang kahit ano kanino man kung may ibinigay sa iyo ang Diyos. Kung gusto niyang ipakita ito sa mga tao, amen. Kung hindi, para ito sa iyong ikatitibay. Amen. Amen. Magdasal tayo sa sandaling ito. Oh. Umaasa ako na gagawin ng Diyos ang gawain ito sa buhay mo. Iiwan ko dito sa ibaba ang nakapin na komento, kasama ang ibang araw ng kampanya. Kung sumusubaybay ka na, okay? Sa huli, ibahagi at ipadala natin ito sa mas marami. Naniniwala ako na ngayon. Gagawa ang Diyos ng isang magandang gawain dyan sa puso. Amen. Papuri sa Diyos. Amen. Magdasal tayo. Isang yakap? Magdarasal ako kasama si Thais. At ikaw, magdasal ka rin dyan kung nasaan ka. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Panginoon kong Diyos at Ama. Ang sarap Oh, Diyos ko, si Jesus magbahagi tungkol sa lang. iyong mga pagpapakita at kababalaghan. Totoo yan, pare. Tungkol sa mga dakilang gawa ng Panginoon. Hallelujah, Ama. Papalain ka ng Diyos. Sa iyong katapatan at Mga suporta kadakilang sa amin. Ama. Eksakto Kaya naman nung araw ako'y- na yun, akala natin walang Totoo pag-asa yun. na binibigyan tayo ng Ah, Panginoon. tatay. ng Hallelujah. tagumpay. Ang kaaway, Hallelujah. Panginoon, madalas Oh, Diyos siyang ng langit. umiikot-ikot sa atin. At makikita Sinusubukan niya tayo tayong sa susunod na video. lamunin. O Diyos, wag mo pa yung Ngunit tulutan, nagpapadala ang Panginoon. Panginoon ng Tinatandihan kanyang mga namin. Lahat ng gawa ng Palibutan Diyos mo ng sa iyong pangalan mga ni anghel Jesus. ang iyong mga anak. Sa Talagang pangalan ni Jesus, inilalagay Ama. mo, Ama. Hallelujah, Ama. O O Diyos, salamat, Salamat sa lahat Panginoon. ng iyong ginawa sa buhay naming mga buhay. Oh Diyos, salamat, Ikaw Panginoon. ang napapatawad ng lahat. Lahat O ng Diyos, aming Ama. mga kasalanan. Ama, Ikaw ang aming Ikaw hari, ang siya aming Diyos. nagpapagaling ng lahat ng Tapat at aming mga makapangyarihan na kayang gawin ang lahat ng bagay. sugat. Hinihiling ko ngayon, Diyos. Ngayon, na tuparin mo ang inilalapit salitang namin ito sa iyo buhay ang ng iyong aming mga puso. mga anak. Totoo Tuparin mo yan, ang Ama. salitang ito, Tuparin mo, Jesus. Diyos. Ama, Pagalingin dalhin mo mo yan, ang tagumpay. Luwalhati Lahat sa ng Diyos, sakit na Ama, dinaranas sa ng pangalan iyong ni mga anak. Jesus. Oo, Kahit nagparya sa ang katawan, Diyos. pinapapalus ko Diyos, sa Ama, pangalan ni ilagay mo ang iyong kamay sa Inuutusan pangalan ko. ni Jesus. Lumabas ka sa kayo pangalan katawan ni na ito Jesus. na yun. Amen, amen. Sa Lahat pangalan ng ni sakit sa Jesus, mga braso, lumabas ka sa mga talaga. binti, sa mga Amen. bato, Sa Hallelujah. mga panloob na organo. Totoo Iniutos yan, ko ang partner. talata sa unang Korinto, Kabanata 3, talata 2, lumayas ngayon ang lahat ng Amen. karamdaman mula sa Hallelujah. karamdaman sa pangalan ni Jesus Kristo. Oh, maralas, O santo, Jesus, tapat ipuin at mo, makapangyari Panginoon, ang ang kaibuturan Diyos. ng aming puso. Oh, maralas, Sa banan puso na ng Diyos, kapala, Ama. Panginoon, Gumagawa ibalik talaga ang ng sugat, torta kumpleto ang ng Diyos sugat. para sa Patawarin mo Kanya. ang kasalanan. Hallelujah, Ang mga Jesus. kasalanan, Jesus. 1, 2, Panginoon, 3, 4, ilan na 5. po bang lumalapit sa iyo ngayon? Yung Totoo pakiramdam yun, ng Jesus. pagkakasala.
Yung pakiramdam na wala nang pag-asa. O Diyos, Yung masamang ipagkaloob pakiramdam mo na ang kapatawaran. hindi na sila mapapatawad ng Ipagkaloob mo Panginoon. ang kagalingan. Kasinungalingan O yan ng Jesus, diablo. ang Diyos, banal, ang banal. Bigyan mo ng kapatawaran na yon, Panginoon. Kaya, O Diyos, para sa tao totoo yun. na maramdaman niya, Diyos ko. O Diyos, ang haleluya. kapayapaan. Diyos, haleluya. Na higit Ama, pa sa lahat ng haleluya. Panginoon. Haleluya, Jesus. Panginoon, ingatan mo ang isipan Ang at puso. puso. Talagang yung ingatan mo, kapayapaan Diyos. at presensya. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan Hallelujah, ni Jesus. Diyos. Ama, ikaw ang Diyos na gumagawa ng ganap. O Ama, naniniwala kami, Panginoon, Ama, sa iyong mga pangako. Tama yan. Naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ang Diyos na kayang baguhin ang anumang sitwasyon. Walang imposible sa iyo. Naway milagay namin ngayon, Panginoon, may lapit namin sa iyo ang bawat usapin ng iyong mga anak at ng bawat nananalangin dito. Amen. Kasama namin, Ama. Panginoong Naghahanap, Jesus, Ama, tanggapin mo, ng Ama. tagumpay, Ama. Alam mo ang tagumpay na kailangan namin, Ama. Siya sa tingin mo ang aming mga puso, O Diyos. Buhay, Ama. Naway baguhin ng Panginoon ang lahat. Ama, bawat Hallelujah, buhay sa sandaling ito. Alleluia, Ama. Diyos ng Diyos. tagumpay. Tagumpay. Diyos na magdadala ng kagalingan, pagbabago, at pagpapanumbalik, alam ko. Ama, Alleluia, Jesus. Naway magawa mo at dalhin ng Diyos, Ama, ang katuparan ng iyong salita. At naway umalis na yon ang iyong mga anak, Ama. Ama, sa araw na ito ng tagumpay ng Panginoon, salamat sa iyong pagpapala at pakikipag-usap sa amin. Naway hipuin mo rin ang puso ng iyong mga anak. Kausapin mo sila, Diyos, Ama. Sa pangalan ni Jesus, Alleluia. purihin ang Panginoon. O Diyos, O tapat, makatarungan inangkin namin at tunay ang na lahat ng iyong Diyos. mga pangako, Oo, Panginoon. aking Diyos, Sa parehong inangkin paraan- namin, Ama. Sa parehong paraan na dinalaw mo ako noong gabi Parang, noong gabi Jesus. dalawin mo ngayon. Na yun ang Dalawin iyong anak mo. na lalaki Amen, at ang iyong Jesus. anak na babae, Panginoon. Pag-usapan Nawa ay mo matanggap ang ng taong aking ito. ama. Tanggapin Oh, mo Diyos ngayon ko. ang iyong haplos. Totoo, Tanggapin Ama. mo Tanggapin ang mo. binyag ng Ama. Espiritu Santo. Hallelujah. Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Tanggapin mo dyan kung Tanggapin mo. nasaan ka. Tanggapin Amen, mo ang Jesus. spiritual na kapangyarihan. Panggalin lang Tinatanggap lang mo ang linis na spiritual yan. na kapangyarihan para sa iyong buhay. Tanggapin mo pa Dumaan ang ka higit kasama mula ang sa ilog. Diyos. Sa pangalan Dumaan ni ka Jesus, kasama ang ilog ng naniniwala kadalisayan. ako. Maniwala ka na pinapatawad ka ng Panginoon? Niyayakap ka niya ngayon. Hallelujah, Jesus. Nararamdaman ko ang yakap ng Diyos. Diyos, nasa Dama ka? ko ang Amen. pagmamahal ng Diyos. na Oh nag-aalis Diyos ko, ng totoo lahat ito. ng takot, Totoo. lahat ng takot, Nawawala ang lahat lahat ng ng takot, pakiramdam lahat ng ng hadlang, pagkakasala, lahat ng limitasyon, lahat ng bagay lahat na ng nagpapabigat bagay sa'yo. na humihila sa atin pababa, Sinasabi kong na nagpapabigat. nagpapalayo Kasi sa ngayon, atin, hindi o na aking Ama. magpapabigat pa. Idinideklara namin ang Sa tagumpay, pangalan ni Ama, Jesus, sa Ama. panggalan ni Jesus. Nagpapasalamat kami Salamat, sa iyo, Diyos, Panginoon. Ama. Diyos, Ama, Para sa salamat. araw na ito ng Naniniwala kampanya, kami, o Ama, Panginoon, kasama ang Panginoon. panalangin. Ama, Naniniwala ikaw ang may ako. kontrol. Aking Naniniwala Ama. kami, Oo, Ama, sa pangalan sa ni tagumpay Jesus. at himala ng Hallelujah. Panginoon. Kaluwalhatian Papa, sa ikaw Diyos. ay Diyos. Ama, napakadakila. Ikaw ang sumusuri at nakakakilala sa puso ng iyong mga anak. Ang mga lihim sa aming puso na ikaw lang ang nakakaalam, naway dalawin mo ngayon. Naway hipuin mo ang aming puso, Ama. Panginoon, dumating ka at magdala ng kagalingan, Ama, para sa mga sugat, Ama. Ilan ang nasasaktan ngayon? Ngayon, Ama, dahil dito, mga trauma na nakaraan dahil sa mga problema. O Ama, Panginoon, na nangyari noon, ikaw, Panginoon, ang Diyos na magdadala ng kadalingan, kapatawaran at pagpapalaya. Ng kapatawaran, alisin mo ang lahat ng sama ng loob at ibigay mo, Panginoon, ang tagumpay sa iyong mga anak, O Ama, na sila'y makakita. Ama naming Panginoon, naway maranasan nila ang kababalaghan at mabuting gawa ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Ang salita ng Panginoon ay hindi bumabalik at anumang ipagkakaloob niya. Tutuparin ng Panginoon, Ama, at naway ikaw, Panginoong Diyos, Ama, siyasatin ang puso ng iyong mga anak at ipahayag sa kanila, O Ama, ang mga lihim ng Panginoon. Ipahayag ang iyong mga salita. Isang Ama, sinusuri mo ang aming mga puso. Ngayon, Panginoong Ama, Diyos, hallelujah, inaangkin Jesus, namin, Diyos ng buhay, Panginoon, kagalingan ang iyong buhay. at kapangyarihan. Panginoon, Hallelujah, naniniwala kami Ama. ngayon, Ama. Oh, Ipinagkaloob Jesus, mo na sa iyong Amen. mga anak, Hallelujah. Pinalaya mo na, Amen, ang bagay na yon. Ang bagay na yun na Hallelujah, nabinbin, oh, Jesus. Ang bagay na yon na nang hindi Totoo ito, natatapon. ha? Oh, Diyos, Amen. Ngayon ay Hallelujah. ibubuhos na, Ama, Sa panggalan ni Jesus. Oh, Ama. Inaangkin Amen, namin, Ama, Diyos. ang kapatawaran Amen, ng Diyos, Ama. Totoo ang yan. kalayaan. Panginoon, oh, At ng buhay aking ng Diyos. Panginoon. Sa Salamat, ngalan ni Jesus. Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Hallelujah. Amen, Ama. Amen. Hallelujah. Kaluwalhatian sa Kaluwalhatian sa Diyos. Tingnan ninyo. Nararamdaman ko dito ang presensya ng Diyos. Naanti ka rin dyan at magpapatuloy tayo, mahal. Tuloy tayo sa kadenang pananampalataya sa kampanyang ito. At ngayon ay ika-4 na araw. Naniniwala akong magiging kamangha-mangha ang mga susunod na araw. Dahil gagawa ang Diyos ng mga dakilang bagay. Manatili kayo at tapusin ang 7 araw, mga kapatid. Gawin ito araw-araw tuwing 3:00 ng hapon. Nandito kami para ipagdasal ka. At magdadala ng mensahe, kaya huwag pang hinaan ng loob, ha? Pagpalain ka ng Diyos. Sana nagustuhan mo at manatili tayong magkasama para sa kaluwalhatian ng Amen. Diyos. Pagpalain ka ng Kaluwalhatian Diyos. Isang yakap.